Ngayong buntag mga busing. Atong topic karon is itong mag-add kog umada tipiling access point sa existing wifi natin. May existing kasi ang wifi ko dito eh. Ito yung adapter, hindi yan original adapter niya. Connect natin sa PoE, power over ethernet. Pinakpan ko lang yung kabila kasi ayan, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, tapos type na tong Umada Cloud. Umada tipilingcloud.com. Yan. Ang username mo. Sa akin, limsmorto@gmail.com. Password natin. Ayan. Ito yung yung sabihin na natin portal niya sa cloud. Punta tayo sa kabilang tab, doon natin makikita yung device natin na Umada, yung on-premise system. Okay, tapos yan, ito yung may dalawang Umada kasi ako. I-add ko tong access point dito sa isa, smart action. May parang bahay dito, mga icon, click natin. Tayo lang sandali. Ito, under sa global dito sa organization, under global, minsan hindi makikita yung i-add natin na device. Punta tayo ng device kung nakita ba niya yung access point natin na i-add. So, walang nakita yung existing ko dito. Punta tayo username natin yung sa kalubloban ng Umada. And it's more. Ayan, nakita siya, so dito siya, managed by others, so meaning nagamit ito sa ibang Umada. So gagawin natin, i-reset muna natin yung yung access point. So ayan, reset natin yung access point. May button siya sa ilalim, dito. Ayan, reset natin na mga 5 to 10 to 15 minutes, seconds. Ito, pause natin. Kita mo yung lights na nag-blink. Ayan. So, release na lang natin yan. Okay. Antayin natin. May steady siya. So, ma-detect siya ulit ng Yan, refresh lang natin. So, nawala yung yung naka-red naka-orange kanina. So meaning na-reset na natin yung device. Sandali lang. Hindi pa niya na-detect yung bago yung niya.
So, ayan, lumabas na. Nakapinding, no? Pinding, so, adapt natin. So, sandali. Tingnan natin sa global kung makita ba niyan. Tingnan natin sa global. So, hindi niya makita. So, meaning, doon lang talaga sa ano, kalubloban ng umada nyo. Ayan, pending. So, adapt natin. Yan, yun lang natin sa malapit na ano, access point natin i-connect siya. Yung confirm. Yan, adapting na. Automatic. Hindi na nangingi ng ano, password ng ano, admin. Hintayin lang natin. Sandali. Ayan, provisioning na. Ayan o, provisioning. So, hintayin lang natin sandali. Yung IP niya, 99 no. So, ayan, connected na. Connected na siya. So, sa akin, lagyan ko na itong pangalan nitong ano, device. Tsaka yung IP niya, i-series ko doon sa ano, 200 plus. Para hindi siya mag-conflict sa ano, sa mga kumukonect sa kanya mga Wi-Fi. Punta tayo ng config. Click natin dito para makaano. Punta na tayo natin ng config. Punta tayo ng config. Then dito, yung ano, yung pangalan. Kung anong ipangalan ko dyan. So, lagyan ko na lang ng Jumar EP. So, apply natin. Yan. Apply. Yan. Succeeded. So, punta tayo ng ano, IP address. So, static natin. Lagyan ko ng dito may lagyan ko na lang ng 241 kasi wala may 241 dito. So, 247 ko na lang, lagyan ko lang 247. 192.168.0.247. So, subnet mask 255.255.255.0. So, gateway natin kung anong router natin IP. 192.168.0.1. 1. So, DNS natin. So, lagyan ko ng mga DNS na ano. Yung sa Google o sa router ko. 192.168.0.1. So, ito sa 1.1 sa web yun, sa online yun. Hindi naman to sa Google siguro ay DNS Google, hindi yan sa DNS Google. So iba yun, nakalimutan ko lang kasi. So apply ko na lang yan.
Yan. Got it. Okay. So, mag-change tong 1999 and 99 mag-change ito ng anong siniset ko doon. Yan. Tayo na natin. Press muna natin yan. Refresh lang, refresh. Medyo mabagal kasi ano niya eh. Kaya i-refresh natin para ayan, adapting na siya. Ayan, na-change na yung yung IP address natin at sa yung pangalan, Jomar IP. Ayan, adapting na siya. Ayan, connected na. So, pwede na natin i-deploy yan sa saan na yung umabot yung wifi mo para ma-boost pa yung extend pa yung wifi mo. So, okay. Diyan lang po tayo. Thank you for watching.